Marami din ang nalungkot na nung mabalitaan nila itong kalagayan po ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Pinangangamba nga ng Vice Presidente Sara Duterte ang kalagayan ng kanyang ama matapos nga makatanggap ng ulat na natagpo ang walang malay. Itong si FPRD sa sahig ng kanyang silid dyan po sa ICC Detention Center sa The Hague, Netherlands. May update ho ba kayo, Attorney? Gaya nyo rin, no? Nababalitaan lang natin sa update ng pangalawang Pangulo, yung sa nangyari. Bago yan, nagreklamo si VP Inday na bumisita, no? Yung galing sa ating mga representative ng Philippine government na walang paalam sa kanyang abogado at sa kanyang pamilya. So, for the reason na magkatunggali nga yung stand ng Marcos administration laban sa kay dating Pangulong Duterte, dapat bago inalaw yung bumisita yung kawani ng embahada o ng mga consular office, dapat ipaalam muna sa abogado ni Tatay Digong at sa kanyang pamilya. Kasi hindi naman to ordinaryong kaso na walang problema sa dalawa. Meron ngang conflict of position. O nga po mismo ang Vice Presidente inakusahan din nga yung pagpayag ng mga opisyal ng pamahalaan ng Pilipinas na magsagawa ng tinatawag nilang itong umanong welfare checks. Anya, malinaw daw na pang-aabuso sa isang mahina at marupok na tao. At sinabi pa ng Vice Presidente na hindi ipinaalam sa pamilya yung insidente, Attorney. Yung Marcos administration mismo ang nagpadala sa kanya dito sa Netherlands, dito sa ICC, na kini-question nga hindi lang ng pamilya but ng mga kaalyado ni Tatay Digong yung jurisdiction, no, ng ICC, at the same time ang manner ng pagdala ng Philippine government sa kanya dito sa the Netherlands. That's why hindi ito normal na sirkumstansya kung saan dapat puriin ang gobyerno. Bagkos ito'y nagbibigay kaba sa mga kaalyado ni Tatay Digong at lalo na sa kanyang pamilya na hindi maganda yung intensyon ng pagbisita ng mga kawani ng Philippine government sa kanya. Hindi natin alam kasi kung sila-sila lang nandun, walang representasyon si former President Duterte, hindi natin alam anong nangyari nung mga panahon ng pagbisita sa kanya. At yun nga, yung nabalitaan lang na right after, whether it was on the same day or a few days after, may nangyaring masama nga kay Tatay Digong na nakita raw siyang natumba o unconscious. Meron pong mga aktibidad yung mga Pilipino dyan sa The Hague, Netherlands nitong mga nakalipas. Kayo po ba ay nakasama po doon and nakasalamuhan nyo ba yung mga Pinoy natin doon? Especially, ano yung kanilang naging reaksyon nung malaman nga, ito nga, lalo na nabanggit ni Vice President Sara Duterte na natagpuang unconscious itong dating Pangulo? Naka-attend ako ng isang event dito, yung sa Maisog, no? Nakasabay ko si Attorney Harry Roque. That was, I believe, if I remember it correctly, nung September 21, no? At bukas, plano kong bumisita sa Dahig bago umuwi ng Pilipinas. At may balita ko na hindi ko lang masabi yung pangalan, may isang kapamilya si Tatay Digong na bibisita sa kanya at paglabas pwede tayong mabigyan ng balita. Pero I am not authorized to inform kung sino yon, no, na malapit na kanyang kapamilya.
lahat tayo nagdadasal na sana matapos na ito, lalo na sa napabalita na there's a medical reason na magpapatunay na hindi na siya talaga mentally capable to stand trial, no? At kung totoo ito, dapat mapakawala na siya sa maagang panahon. So yan po yung balita natin. Noong mga panahon na sumali ako sa isang event dito, it was a full day event, no? Nakita natin, no, yung mga tao na nakikigrupo, talagang at may mga foreigner pa na talagang nagpapakita rin ng kanilang suporta kay Tatay Digong. Yung mga husband, wives ng mga Filipinos, they're supporting their Filipino spouses sa pagsuporta at hiling sa paglaya ni Tatay Digong. So yan yung saan ka makakita na may sinasakdal, no, sa alleged crimes against humanity, pero ang mga Pilipino mismo, marami sa mga Pilipinong nagmamahal kay Tatay Digong at ito'y napapakita na appreciated ng mga Pilipino mismo ang kanyang serbisyo nung siya'y mayor pa lang at later on nung siya'y presidente. Samantala,